Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong pinaka-latest post ni Attorney Rowena Guanzon. Real quick. From presidente na palamura to presidente na mumurahin mo araw-araw dahil laging ngagba at walang alam. Ang galing ng pagkakataon. Napatawa tuloy ako. Tingnan ko, people who reacted. Nakakamiss po yung pagmumura ng ating minamahal na Tatay Digong. Dahil sa kanyang pagmumura, mas tumino ang ating bayan nung kapanahon niya kaysa ngayon. Super mabait ang Pangulo sabi niya, wala na akong magagawa. Ito na talagang karakter ko, hindi ko na ito mababago. Sabi naman ni Auntie Claire, matapang naman ang Pangulo, hindi nyo lang nakikita dahil hindi siya nagmumura, kailang matapang din daw ang Pangulo. Yung nung nakita niya yung nagbisita siya sa Merin Bulacan, na completed na yung report ng flood control, tapos nakita niya doon zero talaga. Sabi niya, I'm now angry. Kailang sa mukha niya wala talagang walang emotion. I'm very angry, I'm upset. Kailang parang patawa-tawa pa rin. Mas gusto ko talaga yung nagmumura pagdating sa mga bagay na ganyan, kasi kung masyado kang mabait, aabusuhin ka ng abusuhin ka ng taong bayan. Ayan, sobrang bait ang Pangulo, kaya halos hindi siya makapagmura-mura. At sinasabi ng iba, ito daw ang kanyang kahinaan. Mabuti naman yung mabait. Basta ikaw, yung ordinaryong tao ka lang, yung hindi ka nagdadala, kung hindi ka leader ng ganito, laking bansa natin, how many billion Filipinos tayo, tapos sobrang bait ang Pangulo. Halos, malala ko si Senator Rapi Tulfo. Ganahan daw siya sa Pangulo. He's doing a good job. Dahil, yun nga, hindi siya naninisi, hindi siya nagagalit, kahit anong ibato daw ng kanyang kalaban, sa kanya wala lang, kibit balikat lang. Kaya approve daw kay Senator Rapi Tulfo ang leadership ng Pangulong Marcos Jr. Ang galing Anyway, kanya-kanyang style yan ng leadership. At kahit maraming pumupuna kay Tatay Digong, I tell you, yung style niya na palamura, it has sent a message to those who, yung mga loko-loko. Tingnan nyo yung tanim bala. Isang mura lang niya, sige, pakain ko sa inyong bala. Di huminto. O ngayon, wala na, bumabalik, ang dami ng takot magbiyahe-biyahe dahil sa tanimbala. Okay, may nabasa akong post, dumarami na ang mga direct flights from Middle East, from other countries, diretso na sa Davao. Ang daming natuwa, sabi, yung mga post na nakita ko, wala na, makaiwas na tayo ng tanimbala sa NAIA. Pag sa Davao, sigurado yan, walang gagawa ng kanya. Kasi yung leadership nandyan sa mga anak daw ni Tatay Digong natin, ang pinakamalapit daw nga nakakuha sa style ni Digong, Tatay Digong, ay itong si Mayor Baste. Matapang din si Bipin Daysara, kalang iba ang style niya. Sino ba yung si Kipichu ang nagpost tungkol niyan? Talagang pinakamalapit na leadership style
na anak ay itong si Mayor Baste. Tingnan nyo kung magalit. Talagang wala siyang kinakatakutan. Kung pagalitan niya itong presidente ngayon, talagang walang ano yung bunganga niya. Kung galit, galit. Anyway, silang tatlo naman, ganyan. Kahit si Congressman Pulong, kung magalit, mag-post yan, talagang walang preno-preno. O VP Sara, ganyan din. Siguro, namana nila sa both, matapang dahil German blood yung nanay nila Tatay Digong naman, yun na talagang style niya. Matapang, sa dapat pakitaan niya ng matapang, kailang pusong mamundin, mabait. Hindi ko pa siya na-meet personally kailang sa nakikita ko lang style niya. Kailan ba yun? Nung nanalo siyang presidente noong 2016, pumunta sa puntod ng kanyang nanay at umiyak. Alam niya, umiiyak din siya. Ibig sabihin, may parte sa puso niya na malambot. So malambot siya sa mga taong dapat kaawaan, yung pagmamahal niya sa taong bayan, yung war on drugs niya talaga, ginawa niya yun para sa mga nakakarami, sa helpless. Kailang yung mga adiktos, binidiktos, mga criminal syndicate, talagang kakatikim sila ng iron hand. Yun po ang kulang ngayon, yung iron hand. Ang pangulo natin, yung war on drugs na approach niya is pusong mamuno. Hanggat maari, wala daw kanang bloodless daw ang gusto. Totoo nga, bloodless. Tapos halos wala nang natitigo ngayon mga adiktos. Dumadami daw ang kanilang pinagmamayabang nila yung ang dami nilang accomplishment in terms of confiscation o mga nahuhuling pulburon. At the same time, halos wala daw nagugurgur ng mga adiktos. But pagmamayabang mo yung ang dami mong nahuli na lumulutang lang sa dagat, tapos pupunta na lang ang tao, magre-report na lang, tapos pupulutin ng mga pulis ba o taga-PDEA. Pagmamayabang mo ba yun? Ang mga nahuhuling mga drug lord, nasaan? Ambot lang. Yung alitagtag rate na pinagmamayabang nila noon na pinakamalaking nahuli. Nasaan na yung driver? Wala na, hindi na natin alam. Tinago. So, nakakamiss po ang presidente nating Palamura. I don't know itong present president natin ngayon kung kaya murahin mo araw-araw dahil ngagpa at saka walang alam. Yan ang birada ni Atty. Guanzon. Salamat po, Atty. Guanzon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Katulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mao nagid ni ang nataga yero nga magatop na siya. Indo din sunod ati sa karon magyud ang pag-atop niya. So gitemporary ra ni Leila kay mo ni ang ilang abuhan. So karon na human nagyud ang imong giatupan nga imong abuhan. Salamat sa Ginoo nga taga nagikusin. Nga nakaatop na gid ka. Nagid ko. So imong gitemporary lang nga pagkuan imong abuhan. Ako lang nigi temporary kay Paitaan pa na ako ni taligkaw kay ako pa ni temporary. Oo.
So pila ka tuig na ni ang imong balay nga aya pagid ka nakaabo. Mga isa. So 1 year, so aya pa ka nakaabok, So nakaatop og abuhan. Oh, Oh, so pila na imong anak? isa pa. So isa. Salamat sad ko kay nasad ko'y abuan. Kay kung wala niyang sin, wala gid ko'y abuan. Oo. Tungod sa kalisod, aya pagyud ka nakaatop. Karon pagid ko nakaatop. Karon pagid ko'y nakaatop nga pasalamat sad ko sa video. Sige, salamat pod.